Sally. Kaya nga hinay-hinay muna ako sa pagtitinda ng mga kakanin ko ngayon eh. Pero gumiginhawa na naman ang pakiramdam ko. Ay, oo nga pala. Nakita ko pala si Lucia. Palagi na lang nagpapapak yung pagkatapos ng klase niya. Hindi ko naman alam kung bakit. Ano ba ginagawa nung pagkatapos ng klase niya? Ha? Naku, bakit kaya? Hindi ko alam yan. Pag tinatanong ko naman siya, ang sabi niya, okay lang naman daw siya. Ay, nga pala. Mandagdag mo muna sa mga gusto mo. Naku, Sally, wag na. Kaya pa naman namin. Ay, nako. Yan ka na naman. Kunin mo na nga yan. Kung makailangan mo yung yun eh. Tsaka, hayaan mo naman ako makatulong sa'yo. Palagi na lang kasi ikaw sinasandalan ko pag nangangailangan ako eh. Sally, salamat ha. Makakatulong talaga to. Ay, salamat talaga dito. Huwag ka mag-alala. Pag nakaraos na kami, babayaran kita agad. Huwag mo muna isipin yun. Dapat iniisip mo ngayon paano ka pagkagaling para mapagtrabaho ka na maayos. Oo nga, Sally eh. Alam mo ba, minsan nahihirapan na din ako. Pero hindi ko yun pinapakita sa mga kapatid ko. Nangako kasi ako kay Mama eh. Na kahit anong mangyari, hindi ko sila papabayaan. Naawa na talaga ako. Lalo pa ngayon, pagkalayo-layo, nilalakad lang nila. Si Lucia, napakalaki ng sapatos niya sa kanya. Nag-iisip pa nga ako ng iba pang pwede pang pagkakitaan eh. Kasi, alam mo, Sally, pag nakikita ko ang mga kapatid ko na nagpupursige talaga sila sa pag-aaral, nabubuhayin talaga ako ng loob. At mas ginugusto ko pa na mas magtrabaho pa para mapabuti yung buhay estudyante nila. Kasi sila lang talaga yung pampawi ng pagod ko eh. Ay, Joy, yung isang school pala sa bayan, parang may pwesto dun sa loob ng campus. Baka gusto mo, may kailan ng pwesto dun, tayong dalawa. Paghatian natin yung renta, total, may kaunting-ipon pa ako dito. Ano, Talaga? pag-isipan mo habang nagpapagaling ka. Talaga, Sally, nako, mukhang masaya yan. Sana nga nangyari yan. Salamat talaga dito sa tulong mo. Salamat. Tama na nga yan, mabinat ka pa sa ginagawa mo. Tara na ako, pahinga na. Sige.